Nakaka-excite po mga plantita-plantita itong aking bagong project dito sa aking garden na kung saan alam ko magbibigay na naman ito ng kulay sa aking munting garden. Hello mga plantito-plantita, good morning, good day po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana po ay tulad ko ay maayos din po kayo at ganoon din po ang inyong mga alagang halaman. Ngayon po ito po, bale kung titingnan niyo po yung damit ko, yan na po yung suot ko nung itong bidyong sinundan nito kasi ayan, after ko noon ay nag-proceed na naman ako dito sa panibago kong project. Pero ayan, bago pa ako magpatuloy ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Kung mapapansin niyo po mga plantito-plantita ay mas sinecure ko na ngayon itong nilalagay kong hawakan ng baon ng niyog at kumpara doon sa una, mas okay na yung lock nito, mas matibay na yung lock nito. Bale nga sabi ko noon ay ayoko na ng magparagamit ng Tyro wire kasi madaling kalawangin. Pero naisip ko, kaunti lang naman yung amount ng Tyro wire na ginagamit kaya kung kalawangin man siya hindi gano'n kahirap magpalit po. At saka ito kasi yung mabilis, mailagay. At yung mga ginagamit ko po ditong Tyroware ay hindi po din yan sa akin. Puro ko lang din hiningian yan nung mga nakaraan ko pa pong video na pinapakita na gumagamit po akong Tyrowire. Puro po yan hiningi ko lang sa kapatid ko. Kaya kumbaga po wala naman akong nagagastos po dito sa mga ginagawa ko na itong mga content na isinishare ko po sa inyo. Gusto ko po sana nga dapat marami na po akong baon na stock para yun po bang 'pag magtatanim po ako, 'pag mayroon po akong naisipang gawing project dito sa garden ko ay ready na. Kasi alam niyo naman po medyo hassle ito hahanapin mo pa, kaso yun po yun lang yung nahanap ko. Kaya talagang, tiyatiyagaan ko munang, gawin ito kahit konti pa lang kasi gusto ko sana isahan na meron pa akong itatanim ditong halaman na gumagapang na parang hindi naman siya gano'n mga kalakihan na halaman na tama lang sa size ng bao. At ayan po, 'di ba po, ang cute, sobra talagang cute. Sa totoo lang po, sa mga ginagawa ko dito, lalo 'pag pinapanood ko yung video habang nag-i-edit ako, sabi ko, "Ang cute naman, ang ganda." Sobrang satisfying po sa pakiramdam na kahit ganyan lang siya kasimple, kaliit, ay napaka-cute niya ng tingnan. Kumbaga po very ano, eco-friendly ang dating niya. O mga plantita-plantita, bali ito na yung nagawa ko. Hindi lang pare-parehas yung ano niya, yung hawakan. Kasi ito mas nauna na ito. At naiksi lang yung pyro wire nito. Ayan. Iba rin yung ano nito. Isang ano lang siya. Kumpara dito. Mas secure. Ayan. Di bali. Yan, ang cute. Ayoko na itong pinturahan kasi maganda na yung pagka-natural na kulay ng bao or itong bagul. Sana sa mga nakapagkupra na po kasi yung mga menyugan dito. Sana makahingi ako ng mas marami pa nito. Kasi mas marami po talagang dapat maitanim dito. Or kung hindi ko pa naman mga plantito-plantita matataniman, at least po ready na anytime na mayroon po tayong itatanim ay magtatanim na lang po tayo. Less hassle na din po. Kasi ito kasi lilinisan mo pa at the same time bubutasan mo pa ng barina. Hindi ito basta-basta pwedeng pakuan mo na lang kasi mabibiyak. Ayan. Ito, may sobra kasing lubid. Kaya ito, nag-iisa siyang lubid. Pero ayan, ang tataniman na naman natin. Halos itong garden ko, ang pinaka-opisina ko na everyday po nandito ako sa aking garden. Pag wala po tayong tinda, pag hindi ako nagtitinda, kasi minsan wala akong puhunan or minsan nagpapahinga din ako sa pagtitinda kasi kung puro tinda, mapapabayaan ko yung garden ko. Kaya minamanage ko po talaga na bago ko naman pukusan yung pagtitinda, isitil po itong mga halaman para po hindi sila na ma-stress lalo, para hindi rin ako ma-stress. At para naman
pag-uuwi ko ay maganda lang yung garden na kung saan sila yung nagbibigay sa akin ng relaxation. Na pag tinitingnan ko yung mga halaman, lalo po dito sa part ito ng garden ko. Kaya, ayan mga plantito-plantita. Kailangan ko muna ngayon pong maghanap naman ulit ng bunot. Kasi kulang na po itong bunot na gagawin ko. Ay gagamitin ko para makapagtanim po tayo ulit ng mga plants. Sabi na. Sabi ko po noon nung pinapakita ko po sa inyo itong mga plastic bottle ng mineral water ay kung may pintura ay pipinturahan natin. At nagkataon naman po na si nanay po pala na ay may naitagong pintura at eto po nagamit natin kaya mas nagmukha pong attractive, makulay, maganda itong ating DIY na pot na galing sa mineral water. Ayan na po, tapos na po tayo mga plantito-plantita magpintura, 'di ba naman po mas naging ano siya, buhay na paso kumpara doon sa dati. Bali po mga plantito-plantita ta-try muna tayo na itong gagawin ko pong project dito ay babagay po dito. Instead po sana na kawayan yung gamitin ko diyan, tire wire na lang po. Kasi inisip ko kawayan, bibili pa gagastos kung kukuha naman medyo hassle din at papasanin pa. Kaya sabi ko itong tire wire isang linyahan na lang diyan kasi mayroon naman po diyan yung palm tree, mayroon yung fish palm, malaki na rin, pwede na maitali doon at dito sa niyog-niyog. At yung ilalagay ko naman po dyan na halaman ay magaan lang naman po at ang gagamitin po natin ay bunot nga po. Kaya bali po dahil sa bunot po yung pagtataniman po natin ng halaman ay hindi siya ganun babagsak o yung tawag nito, hindi siya sa Bicol, daigayo sagyad or mayud-yud. Ayan, hindi masyado bababa yung tire wire kasi po magaan lang naman. At yung itatanim po natin dyan doon sa pot ay yung mga halaman na hindi na po as in super lumalaki. At
isa pa lang po ang nailalagay ko, sobra ko na pong nakikita na bagay po itong wala pa pong mga halaman yung mga plantito-plantita, pero kahit kayo po ba na nanonood po ay sa tingin niyo po ba ay bumagay po ba itong nilagay ko, itong inad ko po na design dito sa aking garden, itong hanging plant na may paso na kulay pula. At ayan po, wala pa po siyang plants pero napakaganda na po at attractive na po. Bumagay yung combination ng green and green kasi yung mga dahon, and then yung paso naman ay talagang dark red. Kumbaga po, ang ganda ng combination ng dalawang kulay na ito sa garden at na highlights po. Kumbaga siya yung nag-highlights diyan, itong pula. Super ganda naman mga plantito-plantita. Grabe yung color red niya dito sa green. Green and red combination. Kasi green mostly po kasi dito ay wala naman ditong flowering plant sa garden na ito. Mapapansin niyo po talaga halos plain green. At eto naglagay ako ng paso ng ayan DIY natin na color red. Pininturahan natin ng tinitesting ko pa lang po. Pero nakaka-excite pag may halaman na. Ayan. Super ganda. Medyo yung iba ay kumupas yung kulay ng pintura kasi po naulanan. Umulan po kasi hindi ko na anuhan agad na maipasok. Kaya nag-ano yung kulay. Grabe, maaga po pala si Biboy hinakot ito. Alas 12 na pa ako nakatulog kagabi kasi nag-edit ako ng mga videos. Putol-putol kasi yung mga videos kaya medyo nahirapan akong pagdugtong-dugtungin kasi may mga videos naman na pang reels. Tapos iba kasi yun pang reels naka-portrait. Ang mga pang ano dito sa YT ay mga naka-landscape. At eto ginising niya na ako kung saan daw siya kukuha ng ng bunot. At eto alas 4 yata hinakot niya na tong bunot na tong gagamitin po natin dito sa ating project para po makaproceed na po tayo na naman sa sunod at makita po na natin yung final look dito sa ating ginagawa. At ngayon po magkakape muna ako at tatadtarin na po natin ito para po may magamit na tayo na mapagtaniman ng ating mga halaman dito sa ginagawa po natin. Kasi po si Biboy kaya pala maaga siya kasi naalala ko ngayon ay Friday. Twice a week po kasi siyang nagluluto ng embutidong paninda. Tapos early in the morning talaga siya gumigising 3 or 4. Kasi nag-aano pa siya, may mga ginagawa pa siya pagkatapos sa garden niya, nag-aano pa siya sa garden niya, nagdidilig, nag-aasikaso ng kanyang mga pananim kasi gusto niya po talagang ma-improve yung pagtatanim niya na hindi lang pang sarili, yung parang maibenta niya din po. Ay ko, deliver po muna tayo dito ng embutido. Buti na lang po yung kapitbahay ko na nasa Maynila. 4 sana yung order niya pero ginawa niya ng 5. At lahat naman ng pa-order namin dito lang sa barangay namin at sa sunod na barangay. Meron kaming sentrong Lagunoy. 2 lang yung order pero ginawa niya ng 3. Nakalagay po dyan kasi mainit. Mainit. Kaunti lang yung sa malayo-layo. Puro po sa amin. Ne! Ma-deliver na po ako kay Ne. Hiningal pati ko. Pauwi na po kami. Tapos na po mag-deliver. Ayan po. Naglagay po ko ng langgana. Kasi mainit. At pauwi na po kami at nabitin yung pagga-garden ko po. At ngayon, magga-garden na po tayo. After namin mag-deliver. Last deliver dito lang po ito sa may sa amin.
Buti na lang po, 5 po ang kinuha niya. Kaya ang small business ni Biboy habang pa siyang work. Gusto po mag-order ng maramihan, pwede man po sa Arani lang po. Sa malapit lang pong pwedeng ma-deliver namin. Dahil po tinipid sa sangkap, hindi po tinipid sa sangkap. Ayan. Pauwi na po kami. Ayan, tapos na po natin tagtarin. Sabi ko sana ay hindi ko po tatapusin. Pero naisip ko tapusin ko na para isahang trabaho na lang. Kumbaga tadtad ngayon ay tadtad nitong balat ng niyog. At ayan, mag-ano na po tayo, magtanim. Bale, ayan na po mga plantita. Kinuha ko na muna itong ating mga pot. At ito po yung napili ko na family po ng bromeliad na kung saan hindi ito masyado lumalaki. Mayroon po kasi 'di ba yung natanim ko po ay mga malalaki yun, lumalaki po. At eto, tama lang yung size nito para dito sa kanilang pagtataniman. At hindi naman sila nagiging super bulky ang dating pag lumaki na. Tama lang, manageable lang yung laki. Mas okay na po sa akin yung mga bromeliad na di baling hindi ganun kapulahan. Basta hindi lang sunog. Charge of experience yung nangyari sa iba kong bromeliad na nasunog yung mga dahon dahil hindi ko nadiligan. Pero siguro kung hindi sila ganun ka-direct sunlight, kahit hindi siguro nadiligan, ay hindi siguro ganun kalala ang nangyari na masunog talaga yung mga dahon nila. Ito po, kahit hindi ito nadidiligan, hindi po nasusunog ang dahon nito kasi po nasa shaded area. At okay lang din na ganito yung mga kulay nila. Maganda naman po. Kumpara doon nga sa naka-direct sunlight at namumula-mula, nagpipinkis-pinkis yung kulay ng dahon. Pag hindi naman po nadiligan, prone po sa pagkasunog yung mga dahon nila kasi po dehydrated. Ayan, kaya sabi ko okay na yung hindi masyado direct sunlight. Importante, walang damage yung mga dahon nila para stay beautiful silang tingnan. Bali, ayun mga plantito yung unang natanim natin. 'Di ba? Ang ganda. Green and yung pot niya ay red. At yung size ng plants ay perfect lang po dito sa laki din po ng ating DIY na pot po. Second pot po natin. Super cute. Ito naman po ang ating third pot at same po, cute din po siya. Fourth pot, mga plantita. Mas madali po talaga magtanim pag naka-ready na po ang mga gagamitin kaya tuloy-tuloy na po talaga. Ang ating 5 pot, ayan po. Buti na lang po at may mga nakukuha po tayong libre na pwede magamit. Ito naman po yung ating pang-anim, mga plantita. Kung hindi pa ako nagkakamali, kung hindi ako malito sa pagsabi ko nito at sa pagpapakita ko po sa inyo kung tama ba po yung bilang ko. Ito pong itatanim ko na ito, parang ano siya, fireball. Pero malaki-laki lang po talaga siya. Mapula po yan kung naiinitan po.
Ito po yung ating pangpitong tanim dito sa ating pampito rin po na DIY pot. Nakikipagkwentuhan po dyan ang aking kapitbahay. Sabi niya, nagwa-vlog ka pa pala. Sabi niya, kasi nakita niya yung camera. Sabi ko, oo naman. Sabi ko, nagwa-vlog pa ako kasi mayroon pa naman gustong manood sa mga upload ko. Ang ating pang 8 na pot po, ayan. Di ba po tama lang yung mga napili kong size po ng bromeliad para po dito sa pot. Andito na po tayo sa panghuli, sa pang 9 na pot na ating itatanim at ito na yung pinakamaliit na suhi po ng bromeliad na itatanim po natin. At cute lang din po, lahat po sila cute at bagay sa pot. Ayan, mga plantito-plantita, bali, diyan ko na po sila isinabit. Diyan na po sila nakaposisyon at nakadesign. Kasi huli ko na po nang mapagtanto na mayroon po palang puno ng malunggay doon sa gusto ko pong paglagyan na kung saan po kung magpuputol po ng mga sanga ay mababagsakan po sila. Kaya mas minainam ko na pong dito na sila at sinukatan ko na rin yan na hindi po tatama sa ulo pagdadaan po. At sobra pong perfect nitong DIY pot po natin na gawa sa mineral water na ayan na napinturahan po ng pula. Mabuti po ay sinanay mayroong pinturang pula. Sa simpo iyan, sa yero po yung pintura. At ayan, nagamit po natin para mapaganda po yung ating DIY at magkaroon po ng kulay, mas lalo pong kulay dito po sa ating munting garden. Na kung saan wala po tayong naging gastos. Kaya thank you so much po sa inyong lahat sa patuloy yung panunood at para ma-inspired ako ulit gumawa ng mga ganitong content na siguro baka mayroon din makakuha na idea or ma-inspired din. Sa mga nanonood po pala ng mga ads dito po sa aking mga upload kasi mayroon naman nadadagdag everyday kahit pa paano. Baka maka-experience po tayo ulit na makapag-payout po dito. At ayan, makabili rin po tayo ng gamit na sa ating pagbibideo ay hopefully po someday, siguro mga ilang buwan pa. Kaya maraming salamat po sa suporta yung nanonood po ng ads. Thank you so much po sa lahat ng viewers ko, silent viewers, sa lahat-lahat po sa inyo na yung mga repeat viewers ko na nanonood pa rin po ng mga old videos ko sa inyo po, sir, ma'am, sa inyong lahat, maraming salamat po sa support. Ayan po yung view pag medyo malayo-layo. Sa mga nadadagdag po na subscriber, maraming salamat po sa pagpili po dito sa aking munting channel na kung saan ayan yung mga upload ko about gardening, everything about garden, mga simpleng ayos, probinsya vibes. Itong mga ayos na to ay yung mga ayos na walang budget. Ayan. Thank you so much po sa pag-appreciate ninyo sa lahat-lahat po sa inyo. Maraming salamat sa mga nunood sa inyong lahat po. Thank you so much and God bless you all po.